Mamatay na kung mamatay ang batang yan, Francesca. I will not waste a single centavo for a child that isn't even mine. Huwag mo akong danyusan ng iyak mo dahil sawang-sawa na ako sa pagiging martir mo. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila mga bubog na ibinaon sa dibdib ni Francesca. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng hallway ng ospital, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng mamahaling pantalon ng kanyang asawa. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang maliit at kupas na krus na gawa sa kahoy, ang tanging bagay na dala niya habang nagdarasal sa chapel para sa nalalapit na operasyon ng kanilang anak na si Miggy. Ang kabalintunaan ay sadyang mapait. Habang kinakausap niya ang Diyos para sa buhay ng kanyang anak, ang ama naman ng bata ay nakahanda na itong hatulan ng kamatayan. Ricardo, please. Miggy needs the surgery tonight. Ang sabi ng doktor, hindi na aabot ang puso niya sa umaga. Parang awa mo na asawa mo ako, pagmamakaawa niya ang boses, ay gumaralga sa pag-ita ng mga hikbi. Asawa? You lost that right the moment you slept with our driver Francesca. Nakakadiri ka. Madulas na singit ni Doña Consuelo. Lumapit ang matanda, ang kanyang takong ay lumilika ng matatalas na tunog sa sahig. May inihagis siyang isang sobreng kulay kape sa mukha ni Francesca. Kumalat sa sahig ang mga retrato, mga larawang malabo at madilim, muit sapat na upang ipakita ang isang babaeng kamukha ni Francesca na pumapasok sa isang hamak na motel kasama ang ibang lalaki. Hindi ako yan. Ricardo, alam mong hindi ko magagawa yan, Isabel. Was with me that day. We were buying Miggy's medicines. Gulong-gulo ang isip ni Francesca. Tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Isabel na nakatayo lang sa likod ni Doña Consuelo. Ngunit sa halip na pagtatanggol ang nakita niya sa mga mata nito, ay isang malamig na ngiti ng tagumpay. I'm sorry, Francesca. I tried to cover for you but I can't lie to Ricardo anymore. It's too much malumanay, ngunit mapanirang, sabi ni Isabel. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Francesca. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging lason. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang mga taong itinuring niyang pamilya, ang asawang pinaglingkuran niya ng 10 taon ang biyenan na tinalima niya ang bawat utos at ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto ay sabay-sabay na sumasakal sa kanya. Stop this drama, bulyaw ni Ricardo. Inilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng nurse station. Pirmahan mo ang waiver na ito. You will renounce all your rights to the Montesilio estate and more importantly, you will sign over the full custody of Miggy to us. In exchange, I will pay for the surgery. Pirma o mamatay ang bata, choose. Ang panulat na inabot sa kanya ay tila kasing bigat ng isang krus. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson, isang pakiramdam ng pagkabali na higit pa sa pisikal na sakit. Ito ang dulo ng kanyang pagtitiis. Pinapanood niya ang sariling kamay na lumagda sa dokumentong magtatanggal sa kanya ng karangalan at karapatan bilang isang ina kapalit ng isang pagkakataon na mabuhay ang kanyang anak. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila binubura rin ang bawat alaala ng pag-ibig na inakala niyang totoo. Patapos ang paglagda, hindi siya binigyan ni Ricardo ng pagkakataong makita ang anak. Security, ilabas niyo ang babaeng yan. She is no longer allowed in this hospital or near my son. From now on, Francesca, you are a ghost to us. Kinaladkad si Francesca ng mga gwardiya palabas ng main entrance. Ang maruming semento ng kalsada ang sumalubong sa kanyang katawan nang itulak siya palabas. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa Manila na tila ba nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Ang kanyang mamahaling damit ay agad na nabasa at nadikita ng putik. Tumayo siya kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod. Tumingala siya sa mataas na gusali ng ospital, sa bintanang alam niyang nandoon ang kanyang naghihingalong anak. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang dating apoy ng pag-asa ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Bakit ang pag-ibig na nagbigay sa akin ng buhay ang siya ring kumuha ng lahat sa akin? Hanggang kailan kailangan magbayad ang isang inang? Wala namang ibang kasalanan kundi ang magmahal ng tapat. Tumalikod si Francesca hindi upang sumuko, kundi upang lunukin ang bawat pait ng kanyang kasalukuyan. Sa bawat hakbang niya,
palayo sa marangyang buhay, na pumatay sa kanyang pagkatao, isang panataang nabubuo sa kanyang isipan. Ang ulan na ito ang maghuhugas sa kanyang kahinaan. At sa susunod na magkita sila, hindi na siya ang babaeng nakaluhod. Hindi ang bango ng mga sariwang bulaklak o ang amoy ng mamahaling insenso ang sumalubong sa paggising ni Francesca sa unang umaga ng kanyang bagong buhay. Sa halip ang hangin ay mabigat sa amoy ng tuyong isda burak mula sa kanal at ang maasim na pawis ng mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho sa tondo. Ang kanyang higaan ay isang manipis na banig na nakalatag sa magaspang na sahig ng isang maliit na silid na inuupahan niya sa halagang ₱100 sa isang buwan. Nananakit ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging paghawak lamang sa mga kubyer. Tos na pilak ang alam ngayon ay puno na ng maliliit na sugat at paltos. Kagabi, matapos siyang itapon ng mga Montesillo, dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na ito, isang dulo ng mundo na hindi kailanman narating ng kanyang dating asawa. Hija, mainit pa ang pandesal. Kumain ka muna bago ka sumabak sa palengke. Ang malumanay na tinig ni Nay Rosa ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Si Nay Rosa ang may-ari ng paupahan, isang matandang babae na ang mukha ay parang mapa ng mga karanasan sa hirap ng buhay. Salamat po, Nay Rosa, pero kailangan ko na pong magmadali. Baka wala na akong makuha na pwesto sa paglilinis ng isda. Tugon ni Francesca habang pilit na itinatayo ang kanyang nangangatog na katawan. Masyado mong pinahihirapan ang sarili mo. Kahapon lang ay tila galing ka sa isang marang, yang palasyo ngayon ay handa kang humawak ng malalansang isda. Tanong ng matanda, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Numiti ng mapait si Francesca. Ang karangalan po ay hindi nakukuha sa suot na damit, kundi sa kung ano ang handa nating gawin para sa ating mahal sa buhay. Wala na po akong ibang iniisip kundi ang anak ko. Sa palengke ang ingay ay nakakabingi. Ang bawat kaliskis ng isda na tumatalsik sa kanyang muka habang naglilinis siya ay tila mga paalala ng kanyang nakaraan, bawat isa ay matalim, bawat isa ay tila nanunubok sa kanyang pasensya. Tiniis niya ang hapdi ng tubig alat sa kanyang mga sugat. Tiniis niya ang mapanuring tingin ng mga ibang tindera na nagtataka kung bakit ang isang babaeng may kutis mayaman ay nagtitiyaga sa gayang uri ng trabaho. Sa tuwing nararamdaman niya ang pagod, hinahawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan tila nararamdaman pa rin niya ang pintig ng puso ni Miggy. Lalaban si Mama, anak. Magpalakas ka lang dyan, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa maruming tubig sa sahig. Nang sumapit ang hapon, ang kanyang mga binti ay tila gawa na sa semento sa bigat. Naglalakad siya pabalik sa paupahan nang makita niya ang isang bata na tumatakbo patungo sa kanya, may hawak na isang gusot na sobre. Aling Francesca May, nag-iwan po nito sa pinto niyo, galing daw po sa ospital, sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Francesca. Ang kanyang mga daliri na nanginginig dahil sa pagod at kaba ay nahirapang buksan ang sobre. Inasahan niya ang isang update tungkol sa operasyon ni Miggy o marahil ay isang resibo. Ngunit ang nakasulat sa loob ay tila nagpatigil sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Walang nakasulat na halaga o medical na ulat. Sa halip, isang maikling mensahe lamang ang naroon na tila isinulat sa ilalim ng matinding pagmamadali. Ang mga salita ay malabo, ngunit ang kahulugan ay malinaw na kasing talim ng kutsilyong ginamit niya sa palengke kanina. Paano magkakaroon ng katahimikan ang isang ina kung ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis ay biglang naglaho sa gitna ng kadiliman? Ang bawat sakripisyo ba niya ay mauuwi lamang sa isang panibagong biyak sa kanyang puso? Napaupo si Francesca sa maruming. Hagdan ng paupahan, ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang huling pangungusap sa liham ay paulit-ulit na umaalingaw na sa kanyang isipan. Francesca, wala na sa kanyang silid ang iyong anak. Itinakas siya bago pa man matapos ang operasyon. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Miggy? Ang sigaw ni Francesca ay yumanig sa puting dingding ng payapang pasilyo ng ospital. Ngunit tanging ang malamig na buga ng aircon at ang nakabibinging katahimikan ng gabi ang sumagot sa kanya.
Hindi siya pwedeng narito. Alam niyang nilalabag niya ang kasunduan. Ngunit ang sulat na hawak niya ay mas matindi pa sa anumang banta ng batas. Ma'am, bawal po kayo rito. May utos po si Sir Ricardo na hindi kayo pwedeng lumapit sa ICU. Harang sa kanya ng isang gwardiya, ang boses nito ay puno ng pagkailang, ngunit matatag. Hindi ko kailangang lumapit. Sabihin mo lang sa akin nasaan ang anak ko. Bakit walang tao sa kwarto niya? Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa takot. Ang kanyang buhok na basa pa ng ulan ay nakadikit sa kanyang maputlang pisingi. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na muka ang lumabas mula sa nurse station. Si Nurse Clara ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kaunting kabutihan noong mga nakaraang araw. Hinawakan ni Clara ang braso ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at babala. Ma'am Francesca, sumama po kayo sa akin sa fire exit. Bilis, bago pa tumawag ng backup ang security. Bulong nito. Sa loob ng madilim at selyadong hagdanan halos hindi makahinga si Francesca habang naghihintay ng sagot. Clara, parang awa mo na nasaan ang anak ko? Kinuha siya ni Doña Consuelo kaninang hapon, ma'am. Hindi pa tapos ang obserbasyon matapos ang operasyon pero iginiit ng matanda na ililipat ang bata sa isang pribadong pasilidad sa probinsya. Narinig ko ang usapan. Sa Laguna raw po ang punta nila sa isa sa mga rest house ng mga Montesillo. Sinabi ng Donya na mas mabuting itago ang bata para hindi niyo na raw mabulabog ang paggaling niya. Paliwanag ni Clara, ang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig. Tila gumuho ang huling tulay ng pag-asa na tinatawid ni Francesca. Ang Laguna ay malawak, at ang mga Montesillo ay may sapat na kapangyarihan upang ibaon ang isang bata sa isang lugar na hinding-hindi niya matatagpuan. Ang pagpirma niya sa waiver ay hindi lamang pagbitaw sa mana ito, ay naging isang lisensya para sa kanyang biyenan, na ituring siyang isang kriminal na bawal lumapit sa sariling dugo. Ginamit nila ang pera para mabili ang katahimikan ko at ngayon, ginagamit nila ang anak ko para tuluyan akong patayin. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ang kanyang puso ay kumikirot isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Ang pakiramdam na ikaw ay buhay, nulit ang kaluluwa mo ay unti-unting kinikitil. Lumusot si Francesca palabas ng ospital na parang isang magnanakaw. Naglakad siya pabalik sa tondo, ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang kadena ng kawalang pag-asa. Ang dilim ng gabi sa Manila ay tila lalong kumapal. Habang binabaybay niya ang mga eskinita patungo sa kanyang paupahan, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Ang tunog ng mga yabag sa likuran niya ay hindi tumutugma sa kanyang sariling ritmo. Sa tuwing hihinto siya ang mga yabag, ay hihinto rin. Ang bawat anino sa pader ay tila humahaba, tila may isang nilalang na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa gitna ng isang madilim na kanto, kung saan ang tanging liwanag ay ang andap-andap na bumbilya ng isang sari-sari store, lumingon si Francesca. Walang tao. Tanging ang kalansing ng mga bakanting bote ng soft drinks na natatamaan ng hangin ang maririnig. Ngunit alam niya, nararamdaman ng kanyang mga balahibo, hindi siya nag-iisa. Bakit kailangan pang sundan ng isang taong wala nangang matuluyan? Ano pa ang nais nilang kunin sa isang inang, ninakawanan ng lahat? Naglakad siya ng mabilis, halos tumatakbo na patungo sa kaligtasan ng pintuan ni Nay Rosa. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim ng katabing eskinita. Huwag kang lilingon, Francesca. Ang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa pagtakbo. Nananatiling estatwa si Francesca sa harap ng pintuan, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa magaspang na kahoy ng hamba. Ang boses na iyon, malamig baritono, at tila may dalang awtoridad na hindi nababagay sa madilim na eskinita ng tondo, ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang boses ni Ricardo. Mas matalim ito, mas may lalim. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang figura sa dilim. Isang lalaki ang humakbang palapit sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Matangkad, maayos ang pananamit, kahit sa gitna ng dumi ng paligid. At may mga matang, tila may sariling bagyo. Sino ka? Anong?
Kailangan mo sa akin. Pilit na pinatatag ni Francesca ang kanyang boses. Kahit na nararamdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. I'm Mateo Valdemor. At hindi ako narito para saktan ka, Francesca. In fact, I might be the only one who can help you get Miggy back. Sabi ng lalaki, habang dahan-dahang kinukuha ang isang envelope mula sa loob ng kanyang Amerikana. Ngunit bago pa man makasagot si Francesca, 3 anino ang mabilis na lumabas mula sa kabilang kanto. Mga tambay sa eskinita, may hawak na mga kalawit at tila langos sa kung anong bisyo. Nakita nila ang maayos na pananamit ni Mateo at ang desperadong hitsura ni Francesca, isang madaling biktima. Oy, mukhang malaki ang huli natin na yun, ah? Ibigay nyo ang lahat ng gamit nyo kung ayaw nyong dito na matulog sa kalsada. Sabi ng isa sa mga lalaki, habang iwinawasiwas ang isang kinakalawang na kutsilyo. Hindi man lang kumurap si Mateo. Humakbang siya sa harap ni Francesca, tila isang pader na bakal na humaharang sa anumang panganib. I suggest you walk away while you still can. Wala akong oras para sa inyo. Ang bawat galaw ni Mateo ay mabilis at kalkulado. Nang sumugod ang isa sa mga lalaki, hinawakan niya ang braso nito at mabilis na pinihit dahilan upang mabitawan nito ang hawak na patalim na lumika ng isang matunog na kalansing sa semento. Ang ikalawang lalaki ay tinulak niya ng malakas, patungo sa mga nakasalansa na bakanting lata na nagresulta sa isang maingay na pagbagsak ng mga metal. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga nanggugulo ay mabilis na nagpulasan, takot sa kakaibang lakas na ipinakita ng estranjero. Hinihingal si Francesca, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang presensya ni Mateo ay tila mas nakakatakot pa kaysa sa mga hold-up-air. Salamat, pero bakit mo ako tinutulungan at paano mo nalaman ang pangalan ng anak ko? Tinitigan siya ni Mateo, isang titig na puno ng pag-aalinlangan at nakatagong galit. Huwag kang magpasalamat sa akin, Francesca. Hindi ako isang knight in shining armor. I am a lawyer and I've been tracking the Montecillos for years, specifically your father-in-law and your father. Ang tatay ko matagal na siyang wala. Anong kinalaman niya rito? Tanong ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Inabot ni Mateo ang envelope. Ang akala mo ba ay naghihirap ka dahil sa malas, no? You are suffering because of the sins of the past? Your father, the great Don Evangelista, left something before he died. A secret trust fund that holds 70% of the Montecillo Group's shares. Hindi si Ricardo ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ikaw ang may-ari, Francesca. Tila tumigil ang paghinga ni Francesca. Ang dokumentong hawak ni Mateo ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Hindi maaari, wala siyang nabanggit sa akin. Dahil alam niyang papatayin kanila kapag nalaman nila ito ng mas maaga. But they found out anyway. Yan ang dahilan kung bakit kanila sinisiraan, kung bakit kanila tinatapon sa puti. They want you to give up, to disappear, so they can keep the money, paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay lalong lumamig. But there's a catch. Ang pamilya ko, sinira ng tatay mo ang buhay namin para makuha ang mga shares na yan. I am here to get what is mine, but to do that, I need you. Mula sa dilim ng eskinita ang tunog ng isang paparating na sasakyan ay narinig ang mga headlight nito ay tumama sa kanila. Isang itim na SUV na may pamilyar na logo ng mga Montecillo. Bakit sa dami ng tao sa mundo, ang lalaking may pinakamabigat na galit sa kanyang dugo ang tanging may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan? Maaari ba niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa isang taong ang hangad ay kumuha rin mula sa kanya? Sumama ka sa akin ngayon din, Francesca. Dahil kung hindi ang susunod na kukuha sa'yo, ay hindi na magdadala ng mga dokumento, kundi isang hatol na hinding-hindi mo na matatakasan. Sabi ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Sakay ngayon din, Francesca, kung ayaw mong matulog sa kalsada na wala nang hininga. Ang sigaw ni Mateo ay parang isang utos na hindi pwedeng baliin. Bago pa man makasagot si Francesca, naramdaman na niya ang malakas na paghila ni Mateo sa kanyang braso patungo sa loob ng sasakyan. Kasabay ng pagpito ng hangin sa mabilis na pag-andar ng kotse,
nakita ni Francesca sa side mirror ang paglabas ng mga lalaking nakasuot ng barong mula sa itim na SUV. Ang kanilang mga figura ay mabilis na lumabo habang nilalakbay na Mateo ang palikolikong eskinita ng tondo. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Francesca at ang mahinang ugong ng makina. Ang amoy ng katad at mamahaling pabango ni Mateo ay sumasakal sa kanya isang malaking kaibahan sa amoy ng lansa at putik na nakadikit sa kanyang lumang suot. Bakit mo ginagawa ito? Sabi mo galit ka sa pamilya ko? Basag ni Francesca sa katahimikan ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa envelope na ibinigay ng lalaki. Galit ako sa tatay mo, Francesca. He was a monster who stepped on people to reach the top. At isa ang pamilya ko sa mga nadurog niya. Sagot ni Mateo, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Pero mas galit ako sa mga taong gumagamit ng mga patay para magnakaw sa mga buhay. Ang mga Montesillo, they are parasites. At hindi ako papayag na makuha nila ang nararapat sa akin sa pamamagitan ng pag-apak sa iyo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali sa Makati, isang penthouse na tila nakatago sa mata ng publiko. Pagpasok nila sa loob, inilatag ni Mateo ang mas maraming dokumento sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Tingnan mo ito. Turo ni Mateo sa isang papel na may selyo ng bangko sa Switzerland. Ang Evangelista Trust. Isinulat ito ng tatay mo 3 buwan bago siya mamatay. It states that all his assets, including the 70% controlling interest in Montesillo Group, will remain frozen until you, his only daughter, find the courage to reclaim your name. In short, Ricardo is just a placeholder. He's been spending money that technically belongs to you. Hinaplos ni Francesca ang malamig na papel. Ang kanyang luha ay pumatak sa pirma ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang wala itong pakialam sa kanya na ang negosyo lamang ang iniisip nito. Ngunit ang dokumentong ito ay isang anya ng proteksyon, isang huling yakap mula sa kabilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ni Doña Consuelo si Miggy? Bulong ni Francesca ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Gagamitin nila ang anak ko para pilitin akong ilipat ang mga shares na ito sa kanila. They never loved me. I was just a key to a vault they couldn't open. Exactly. Tugon ni Mateo, lumapit siya at sa unang pagkakataon nakita ni Francesca ang isang kislap ng awa sa kanyang mga mata. You are the most powerful woman in the Philippines right now, Francesca. Pero nakatira ka sa isang butas sa tondo at naglilinis ng isda. The irony is killing me. Wala akong pakialam sa pera, Mateo. I want my son. Kung kailangang ibigay ko ang lahat ng shares na yan para makuha si Miggy, gagawin ko. At iyan ang pagkakamali mo? Mabilis na sagot ni Mateo. The moment you sign those papers, you lose your leverage. At kapag wala ka ng silbi sa kanila, papatayin ka nila. At mas lalong hindi mo makikita ang anak mo. We play their game, but with my rules. Tutulungan kita, pero kailangan ko makuha ang bahagi ng pamilya ko na ninakaw ng tatay mo. Tinitigan ni Francesca ang lalaki. Isang alyansa sa pag-itan ng dalawang sugatang kaluluwa. Ang isa ay naghahanap ng katarungan, ang isa ay naghahanap ng kanyang puso. Maari ko bang ipagkatiwala ang aking huling alas sa taong nagsasabing kaaway siya ng aking dugo? O ang pag-asang ito ay isa lamang panibagong patibong na nakabalot sa sutla at pangako sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang madilim na opisina sa mansyon ng mga Montesillo? Tinitingnan ni Ricardo ang isang screen. Isang malinaw na retrato ni Francesca at Mateo na papasok sa sasakyan. Galit na hinampas ni Ricardo ang mesa dahilan upang tumalsik ang kanyang baso ng alak sa mamahaling carpet. Hanapin niyo sila. I don't care what it takes. If Francesca won't cooperate, make sure she never speaks again. Bagay na bagay sa akin ang kwintas na ito. Hindi ba? Ricardo, sayang naman kung mabubulok lang ito sa jewelry box ng isang babaeng wala ng danggal. Ang tinig ni Isabel ay puno ng tamis na tila lason habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa loob ng master bedroom ng mga Montesillo. Ang kwintas na suot niya, isang itim na perlas na napapalibutan ng mga diamante
ay ang paboritong alahas ni Francesca, ang huling regalo sa kanya ng kanyang ama. Nayon, ang perlas na iyon ay nakapatong sa balat ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhi. Everything looks better on you, Isabel. Dahil ikaw, alam mong dalhin ang yaman. Hindi katulad ni Francesca na mukhang katulong kahit suotan mo pa ng korona. Sagot ni Ricardo habang niyayakap ang bewang ni Isabel mula sa likuran. Ang bawat haplos nila ay isang paglapastangan sa bawat taon na inilaan ni Francesca sa bahay na yon. Sa kabilang dako sa maingay at maduming palengke ng Tondo, muling bumalik si Francesca upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit sa paupahan ni Nay Rosa. Ayaw na sana ni Mateo na bumalik pa siya roon dahil sa panganib, ngunit iginiit ni Francesca na hindi siya aalis na parang isang talunan. Ija, sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka balikan ka ng mga tauhan ni Ricardo, pag-aalala ni Nay Rosa habang tinutulungan siyang magligpit. Kailangan ko pong harapin ang takot ko, Nay Rosa. Dahil kung hindi, habang buhay akong magtatago, matatag na sagot ni Francesca. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng palengke. Ang ingay ng makina na dahan-dahang namatay ay tila isang babala. Lumabas mula rito si Isabel nakasuot ng isang matingkad na pulang bestida at sapatos na matulis ang takong na tila ba nandidiri sa bawat dumi na natatapakan niya sa semento. Look who's here! Ang bagong reyna ng mga basura? Pangungutya ni Isabel habang naglalakad palapit kay Francesca. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakikipaglaban sa malansang amoy ng paligid, isang presensya na sadyang mapang-api. Hindi kumibo si Francesca. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng bagyo. You know, Francesca, masarap palang matulog sa kama mo. Masarap din palang gamitin ang lahat ng gamit na dati ay sayo. It feels deserved. Dahil ikaw wala kang ibang ginawa kundi magpakamartir habang ako ginagawa ko ang lahat para makuha ang gusto ko. Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng mga tao sa paligid. Nandito ka ba para ipadyabang ang nakaw mong kaligayahan, Isabel? Dahil hanggang ngayon, kahit suot mo na ang lahat ng alahas ko, nararamdaman mo pa ring ikaw ay isang anino lang? Mahinahon, nuit matalim na sagot ni Francesca. Nagdilim ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. How dare you, isang hampa? Slupa ka na lang ngayon. You have nothing. Wala kang pera, wala kang asawa, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Dahil sa bugso ng galit, itinaas ni Isabel ang kanyang kamay upang sampalin si Francesca. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy habang ang palad ni Isabel ay mabilis na bumubuelo patungo sa pisngi ni Francesca. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Sinalo ni Francesca ang kamay ni Isabel sa gitna ng hangin. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Francesca ay naging dahilan upang mamuti ang mga daliri ni Isabel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng pot at ang isa ay puno ng apoy na matagal na nabaon sa lamig. Huwag mong susubukan, Isabel, dahil ang kamay na ito ay hindi na kailanman papayag na muling masaktan ang mga katulad mo. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Mula sa malayo nakita ni Francesca ang isang pamilyar na anino na nanonood mula sa loob ng isa pang sasakyan. Hindi ito si Mateo. Ito ay si Doña Consuelo na nakamasid ng may malamig na ngiti, tila ba tinitingnan kung gaano kalalim ang sugat na kaya nilang ibigay bago tuluyang mawasak ang kanyang dating manugang. Paano mo lalabanan ang isang kaaway na handang dumiin sa iyong pinakamalalim na sugat? Sapat na ba ang tapang kung ang kalaban ay may hawak ng iyong puso sa anyo ng isang bata? Tinitiwa ni Francesca ang kamay ni Isabel na may puwersa dahilan upang mapaatras ang babae. Ngunit sa pag-alis ni Isabel, isang huling salita ang binitiwan nito na nagpatingkad sa takot sa dibdib ni Francesca. Enjoy your little victory, Francesca, dahil ngayong gabi may bagong nanay na makikilala si Miggy at hinding-hindi niya malalaman na nag-e-exist ka pa. Ang dumi ko, nanay. Pakiramdam ko pati ang kaluluwa ko ay nababalot na ng lansa at putik na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong sabon. Nakatitig si Francesca sa kanyang mga palad habang nakaupo sa maliit na kusina ni Nay Rosa.
Ang bawat linyang itim sa ilalim ng kanyang mga kuko, ang mga sugat mula sa matatalas na tinik ng isda, at ang hapdi ng sampal na muntik ng dumapo sa kanyang mukha kanina, ay tila nagsasama-sama upang lunurin siya sa kawalan ng pag-asa. Sa harap ng karangyaan ni Isabel, naramdaman ni Francesca na siya ay isang basahang itinapon at kinalimutan. Lumapit si Nay Rosa, bitbit ang isang palanggana ng malinis na tubig at isang piraso ng malinis na katsa. Walang salitang kinuha ng matanda ang mga kamay ni Francesca at dahan-dahang pinunasan ang mga ito. Ang bawat haplos ng matanda ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong puso. Iha, tingnan mo ang mga istang nililinis natin sa palengke. Malumanay na simula ni Nay Rosa. Ang boses nito ay parang isang oyayi sa gitna ng ingay ng tondo. Balot sila ng kaliskis, malansa at madulas. Pero kapag binalatan mo sila at hinugasan ng lalabas, ay ang sariwang laman. Ang putik ay nasa labas lang, Francesca. Hindi nito kayang pasukin ang loob mo, maliban na lang kung hahayaan mo. Pero Nay, kinuha nila ang lahat. Ang anak ko ang danggal ko. Wala na akong ititira para sa sarili ko, hikbi ni Francesca. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Ang ginto, kahit ibaon mo sa pinakamalalim na putikan, ginto pa rin yan pag-ahon. Ang aral ng hirap ay hindi para sirain ka, kundi para linisin ang lahat ng peke sa buhay mo. Ngayon alam mo na kung sino ang totoo. Ngayon mas matalas na ang iyong pakiramdam pagpapatuloy ni Nay Rosa habang tinititigan ng diretsyo ang mga mata ni Francesca. Huwag mong tingnan ang iyong sarili sa salamin ng iyong mga kaaway. Tingnan mo ang iyong sarili sa mga mata ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Doon mo makikita ang tunay mong halaga. Sa gabing iyon, matapos ang masinsinang pag-uusap, nakaramdam si Francesca ng isang kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natulog ng may luha sa mga mata. Inayos niya ang kanyang maliit na bag, ang tanging alaala niya ng kanyang nakaraan, kabilang ang isang maliit na sapatos ni Miggy na naaisalba niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog. Ang amoy ng masangsang na likido gasolina ay mabilis na pumasok sa maliit na siwang ng kanyang pinto. Bago pa man siya makabangon ang init ng apoy, ay tila humalik na sa dingding ng kanyang silid. Ang maliwanag na kulay kahel na liwanag ay mabilis na sumakop sa kadiliman. Narinig niya ang pagkabasag ng bintana, sa ibaba isang tunog na tila hudyat ng isang masamang balita. Ang usok ay nagsimulang sumakal sa kanyang lalamunan, dahilan upang siya ay mapaupo at mabulunan. Nay Rosa sunog, sigaw ni Francesca habang pilit na kinakapa ang daan palabas. Habang hinihila niya ang nanghihinang matanda, palabas ng nagliliyab na bahay, nakita ni Francesca ang isang itim na anino sa labas ng bakod. Isang lalaki nakatayo lang, nanonood sa paglamon ng apoy sa tanging kanlungan na natitira sa kanya. Ang lalaki ay may hawak na lighter, at bago ito sumakay sa isang motor, itinapon nito ang isang piraso ng papel sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy na tumutupok sa kanyang mga huling gamit, pinulat ni Francesca ang papel. Basang-basa ito ng tubig, ngunit ang tinta ay sapat pa upang mabasa ang isang maikling babala. Sino ang taong handang sumunog sa huling piraso ng kanyang pagkatao para lamang manatili siyang walang kapangyarihan? At ano ang kinalaman ng isang lumang susi na nakadikit sa likod ng papel na kanyang pinulot? Napatingin si Francesca sa nagbabagang labi ng kanyang tirahan. Ang kanyang maliit na bagang sapatos ni Miggy, ang lahat ng kanyang ebiden, siya lahat ay naging abo na. Wala na siyang kahit na ano. Ngunit habang nakatitig sa apoy, ang takot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katahimikan. Mali kayo, bulong ni Francesca habang ang usok ay pumapalibot sa kanya. Dahil sa apoy na ito, ang huling bahagi na mahi ng Francesca ang tuluyan ninyong pinatay. At ang susunod na makikita ninyo ay ang impyernong kayo mismo ang gumawa. Bakit mo ba itinataya ang buhay mo para sa isang lugar na puno ng daga at dumi? You almost died, Francesca. Para sa ano? Para sa mga lumang gamit na wala namang halaga? Ang boses ni Mateo ay puno ng frustration habang maingat niyang inilalapat ang bulak
na may gamot sa sugat sa braso ni Francesca. Nasa loob sila ng kanyang penthouse, malayo sa usok at amoy ng sunog sa tondo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lungsod ng Makati na sumisilip sa malaking bintana na nagbibigay ng malambot na anino sa kanilang mga mukha. Hindi yan basura para sa akin, Mateo. Doon ko natutunang tumayo ng mag-isa. Doon ko naramdaman na tao pa rin ako, kahit wala na akong pera. Mahinang sagot ni Francesca. Pilit na tinitiis ang hapdi ng gamot. Napatingin siya sa mga kamay ni Mateo. Malalaki, malakas. Ngunit dahan-dahan ang bawat galaw na tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. You're stubborn. Masyado kang matigas ang ulo, bulong ni Mateo. Huminto siya sa paglilinis ng sugat at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, ang lamig sa kanyang mga mata ay natunaw. Noong nakita-kitang lumalabas sa nagliliyab na bahay na yon habang hinihila si Nay Rosa, nakita ko ang nanay ko sa'yo. She was just like you. Palaban. Pero hindi siya kasing swerte mo. She didn't have anyone to pull her out of the fire. Natahimik si Francesca. Naramdaman niya ang bigat ng nakaraan ni Mateo. Kaya mo ba ako tinutulungan dahil nakikita mo ang nanay mo sa akin? Noona, oo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal mo. Gusto kong makitang bumagsak ang anak ng taong sumira sa pamilya ko. Pag-amin ni Mateo ang kanyang boses ay naging paos. Inilapit niya ang kanyang muka sapat na upang maramdaman ni Francesca ang init ng kanyang hininga sa kanyang pisingi. Pero habang tinitingnan kita ngayon, habang nakikita ko kung paano ka lumaban para sa anak mo, para sa danggal mo, hindi na ang galit ang nararamdaman ko, Francesca. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang marahang haplos ng hinalaki ni Mateo sa ibabang labi ni Francesca ang nagpatigil sa tibok ng puso ng babae. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Ang amoy ng sandalwood at ang pamilyar na init ng balat ni Mateo ay bumabalot sa katinuan ni Francesca. Dahan-dahang ipinikit ni Francesca ang kanyang mga mata, hinihintay ang isang bagay na alam niyang hindi dapat mangyari, nuit tila hinihiling ng kanyang pagal na kaluluwa. 1 milimetro na lamang ang layo ng kanilang mga labi, nang biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang matinis na tunog ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanila mula sa isang panaginip. Mabilis na lumayo si Mateo, tila nahihiya sa sariling kahinaan. Kinuha niya ang telepono habang si Francesca naman ay napahawak sa kanyang dibdib, pilit na ibinabalik ang kanyang normal na paghinga. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Mateo ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malambot, naging bato ang kanyang anyo. Ang kanyang mga panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sino ito? Matigas na tanong ni Mateo sa kabilang linya. Nakita ni Francesca ang paghigpit ng hawak nito sa telpo o hanggang sa mamut ang kanyang mga daliri. Ibinaba ni Mateo ang tawag at tumingin kay Francesca. Ang takot na akala ni Francesca ay wala na, ay muling bumalik nang makita ang hitsura ng lalaki. Anong nangyari, Mateo? Si Miggy ba? May nangyari ba sa anak ko? Tanong ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Inabot ni Mateo ang kanyang baril sa drawer at mabilis na isinuot ang kanyang jacket. Hindi ito tungkol sa trust fund, Francesca. It's a message. May nagpadala ng litrato ni Miggy na nasa loob ng isang kulungan ng hayop. Ang sabi sa text, isang maling galaw at ang susunod na susunugin namin ay hindi na bahay, kundi ang huling alaala mo. Bakit sa sandaling tila nakahanap siya ng kahit kaanting init sa gitna ng lamig? Ang mundo ay laging may paraan para ipaalala sa kanya na wala siyang karapatang maging masaya. Sapat na ba ang pag-ibig na nagsisimulang tumubo kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak? Tara na! Sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng panganib. Oras na para ipakita sa kanila na hindi lang sila ang marunong maglaro ng marumi. Pirmahan mo ito at makikita mo ang anak mo. Isang pirma lang, Francesca, at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ng telepo ay kasing lamig ng asero, ngunit punong-puno ng mapanlinlang na tamis. Para kay Francesca,
Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pain na nakasabit sa isang matalim na taga. Nakatayo siya sa loob ng penthouse ni Mateo, mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dulas sa kanyang mga pisingi. Huwag kang maniwala sa kanya, Francesca. It's a trap. Kapag pumunta ka ron, hindi lang ang trust fund ang mawawala sa'yo, pati ang kalayaan mo ay kukunin nila. Babala ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pag-aalala. Pero ang anak ko, Mateo, nakita mo ang litrato? Nasa kulungan siya ng mga aso. Paano ko matitiis na malaman na nagdurusa si Miggy habang nagtatago ako rito sa karangyaan? Ang boses ni Francesca ay isang pagsabog ng sakit at desperasyon. Hindi na niya marinig ang lohika. Tanging ang iyak ng kanyang anak sa kanyang imahinasyon ang umaalingaw-ngaw. Pagkalipas ng isang oras, muling tumapak si Francesca sa bakuran ng mansyon ng mga Montesilio. Ang kislap na mga kristal na chandelier na nakikita mula sa malalaking bintana ay tila mga matang nangungutya sa kanyang abang kalagayan. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig patungo sa library ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Sa loob ng silid, naghihintay si Doña Consuelo. Nakaupo ang matanda sa kanyang mataas na selya, may hawak na tasa ng tsa at sa harap niya ay ang isang makapal na dokumento. Sa tabi niya ay nakatayo si Ricardo na ang mga mata ay puno ng mapanirang galit. Narito ang dokumento. Confess that you stole 10 million pesos from the foundation and that you are mentally unstable. Pirmahan mo ito at ibibigay ko sa iyo ang address kung nasaan si Miggy, sabi ni Doña Consuelo habang itinutulak ang panulak patungo sa kanya. Nasaan ang anak ko? Ipakita niyo muna siya sa akin bago ako pumirma. Giit ni Francesca, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Wala ka sa posisyon para magdikta, Francesca. You are a nobody now. Isang pirma at magkakasama na kayo ng anak mo. Isipin mo si Miggy. Nilalamig siya, nagugutom at tinatawag ang pangalan mo. Gaslighting ni Consuelo. Ang boses ay puno ng wad na pag-aalala. Sa bawat segundo ng katahimikan ng imahe ni Miggy na nagdurusa ang bumabalot sa kaisipan ni Francesca. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang kanyang pinakamalakas na sandata, ngunit sa pagkakataong ito rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang panulat. Ang bawat kurit ng kanyang tinta sa papel ay tila pagpunit sa sarili niyang kaluluwa. Ang kanyang karangalan, ang kanyang kinabukasan lahat ay itinaya niya para sa isang pagkakataong mayakap ang kanyang anak. Matapos ang huling letra ng kanyang pirma, kinuha ni Ricardo ang papel nang may malakas na tawa. Salamat, Francesca. You just signed your own arrest warrant. Nasaan ang anak ko? Ibigay niyo na ang address. Sigaw ni Francesca, pilit na inaagaw ang papel. Ngunit bago pa man makasagot si Ricardo, ang matunog na pagbukas ng malaking pinto ng library ang bumasag sa tensyon. 4 na armadong pulis ang pumasok. Ang kanilang mga figura ay tila mga aninong nagdadala ng hatol. Francesca Evangelista, you are under arrest for qualified theft and falsification of public documents, sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. Hindi na kasundo tayo, Consuelo. Ang anak ko nasaan? Si Miggy! Ang boses ni Francesca ay nauwi sa isang mahabang hagulol habang ang malamig na bakal ng posas ay humahalik sa kanyang mga pulso. Tumingin siya kay Doña Consuelo at ang nakita niya ay ang pinakatuso at pinakamalupit na ngiti na hinding-hindi niya malilimutan. Ang anak mo, don't worry, he's safe, pero sa isang kulungan na hinding-hindi mo mapapasok, katulad ng kulungang pupuntahan mo ngayon. Bakit ang katotohanan ay laging dumarating sa huling sandali, kung kailan ang lahat ay huli na? Saan kukuha ng lakas ang isang inang nasa loob na ng rehas habang ang kanyang anak ay nananatiling bihag ng mga demonyong kanyang pinagkatiwalaan? Habang kinaladkad si Francesca, palabas ng mansyon, nakita niya si Mateo sa labas ng gate, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Ang lungkot at ang sana nakinig ka sa akin na ekspresyon sa mukha ni Mateo, ang huling bagay na nakita ni Francesca bago isara ang pinto ng patrol car. Diyan ka nababagay, Francesca. Sa gitna ng dilim
at dumi kung saan walang makakarinig sa mga iyak mo. Ang boses ni Ricardo na narinig niya bago siya isakay sa patrol car ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Francesca habang nakatinggala siya sa kisame ng kanyang selda. Ang amoy ng lumang semento, ang singaw ng ihi, at ang malamig na haplos ng bakal na rehas ang pumalit sa malambot na unan at mabangong silid na kinagisan niya. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa dulo ng pasilyo ay tila isang segundong bumubutas sa kanyang puso. Nakaluhod siya sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sarili niyang mga binti. Kahit ang kanyang mga luha ay tila naubos, na iniwan ang kanyang mga mata na tuyo at mahapti. Ang pirma niya sa dokumentong iyon, ang pirma na akala niya ay magliligtas sa kanyang anak, ay naging isang lubid na ngayon ay nakasakal sa kanyang leeg. Nalinlang ako, napakabobo ko. Bulong niya sa hangin, ang boses ay tila isang tuyong kaluskos. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kawalang pag-asa na tila isang itim na kumunoy na lumalamon sa kanya. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng presinto ay nabasag ng matutunog na yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat at awtoridad. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang rehas at ang anino ng isang lalaki ay tumakip sa tanging liwanag na nagmumula sa labas. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Pero matigas ang ulo mo, Francesca. Ang malamig ngunit pamilyar na boses ni Mateo ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Iniangat ni Francesca ang kanyang ulo. Nakita niya si Mateo na nakatayo roon, maayos pa rin ang suot kahit madaling araw na. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. May halong pag-aalala at galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong gumawa nito. Mateo, wala na. Pinirmahan ko na. I confess to a crime I didn't do. Hikpi ni Francesca habang pilit na tumatayo at humahawak sa rehas. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Listen to me. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Mateo. Inabot niya ang kamay ni Francesca sa pagitan ng mga rehas. Ang dokumentong iyon ay pinirmahan mo under duress. I can prove that they threatened the life of your son. Hindi pa tapos ang laban, Francesca. Actually, nagsisimula pa lang tayo. Inilapit ni Mateo ang kanyang muka, sa rehas ang kanyang boses ay naging isang pabulong na babala. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento ni Isabel para sa kaso mo, may nadiskubre ako. Si Isabel, siya ang taong nag-leak ng mga maling impormasyon tungkol sa kumpanya ng tatay ko noon. Siya ang pumatay sa pangalan ng pamilya ko para lang makakuha ng pwesto sa tabi ni Ricardo. Hindi lang tayo biktima ng mga Montesilio, Francesca. Biktima tayo ng iisang ahas. Ang rebelasong iyon ay tila isang kidlat na nagbigay ng linaw sa madilim na isipan ni Francesca. Ang pagkakaibigang iningatan niya ng maraming taon ay isa palang mahabang plano ng pagtataksil na nagsimula pa bago pa man niya makilala si Ricardo. Kailangan nating lumabas dito, sabi ni Mateo habang inilalabas ang isang maliit na folder. I already filed for bail. Bukas na bukas lalabas ka rito. At kapag nakalabas ka, kailangan mong maging mas matapang kaysa sa takot mo. Bago umalis si Mateo, may iniabot siyang isang maliit na burner phone sa siwang ng rehas. Itago mo yan. May nagpadala niyan sa opisina ko kanina. Isang hindi kilalang number. Nang makaalis si Mateo mabilis, na binuksan ni Francesca ang telepon. Isang video message ang bumungad sa screen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagdibok nang makita ang mukha ng kanyang anak. Si Miggy maputla, may mga benda pa sa dibdib at nakaupo sa isang madilim na sulok ng isaksilid na hindi niya kilala. Sa video dahan-dahang, tumingin ang bata sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mama, help me. Nilalamig po ako rito. Mama, kailan ka po darating? Ang boses ni Miggy ay tila isang kutsilong humihiwa sa katinuan ni Francesca. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang tahimik na pagsigaw ng galit. Ang bawat patak ng kanyang luha sa screen ng telepno ay naging isang pangako ng paghihiganti. Saan mo kukuha ang lakas upang wasakin ang mga rehas na nakapaligid sa'yo kung ang bawat boses ng iyong anak
ay tila isang paalala ng iyong kabiguan. Sapat na ba ang katotohanang hawak ni Mateo upang talunin ang mga demonyong may hawak sa buhay ng iyong kaisa-isang anghel? Hinakap ni Francesca ang telepono sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa dilim. Konting tiis na lang, Miggy. Susunugin ni Mama ang buong mundo nila para lang makuha ka. Burn it all, Isabel. Hindi lang ang pangalan niya ang buburahin natin, kundi pati ang bawat bakas na naging bahagi siya ng pamilyang ito. Gusto kong paggising niya kahit ang sarili niyang anino ay hindi na niya makilala. Ang boses ni Ricardo ay puno ng malupit na kagalakan habang pinapanood niya ang pagsasayaw ng mga apoy sa loob ng fireplace ng kanilang mansyon. Isa-isang inihahagis ni Isabel ang mga lumang retrato, ang mga sulat ni Francesca para sa kanyang anak, at ang mga legal na dokumento na maaring maging ebidensya laban sa kanila. Ang bawat piraso ng papel na nagiging abo ay tila isang bahagi ng buhay ni Francesca na tuluyan ng binubura sa mundo. You're so heartless, Ricardo. Pero iyan ang dahilan kung bakit tayo bagay. Tawa ni Isabel habang iniinom ang kanyang mamahaling alak. Layong nasa kulungan na siya at may pirmadong confession, wala na silang magagawa ng abogado niyang si Mateo. We own everything now. Sa labas ng presinto ang gabi ay tila mas malamig kaysa sa loob ng selda. Kakalabas lang ni Francesca matapos magbayad ng piyansa si Mateo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, suot ang parehong damit na suot niya nung siya ay arestuhin. Marumigusot at amoy ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila ba naghahanap ng isang bituin sa langit na hinding-hindi niya masilayan. Francesca, kailangan nating magmadali. I have a contact sa land registration office, sabi ni Mateo habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. We need to secure the trust fund documents before they can touch them. Ngunit pagdating nila sa opisina ng record keeper, ang sumalubong sa kanila ay ang nakakabinging katahimikan ng isang walang lamang vault. Ang mga folder na dapat ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa Evangelista Trust ay wala na. Tanging ang mga alikabok at ang amoy ng luma at tuyong papel ang natira. Huli na tayo. Nakuha na nila. Bulong ni Francesca. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pasilyo. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat plano, ang bawat pag-asang binuo nila ni Mateo ay tila gumuho sa isang kisapmata. Mabilis na binuksan ni Mateo ang kanyang laptop at tiningnan ang digital backup ng kumpanya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Biglang huminto si Mateo. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Hindi lang nila nakuha ang mga dokumento, Francesca. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Look at this. Isang oras matapos kang arestuhin, may pumasok na transaction sa system. All your 70% shares in Montesilio Group, it was transferred to Ricardo. At ang ginamit nilang basihan, isang deed of assignment na may pirma mo. Pirma ko pero hindi ako pumirma ng kahit na ano tungkol sa shares. Sigaw ni Francesca, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng galit. It's a forgery. At napakahusay ng pagkakagawa. Ginamit nila ang pirma mo mula sa confession na kinuha nila sa iyo sa mansyon. Pinagdugtong-dugtong nila ang bawat kurit ng tinta para magmukhang totoo. Paliwanag ni Mateo habang hinihilamos ang kanyang mga kamay sa mukha. This is bad. Technically, wala ka ng kontrol sa kumpanya. You are no longer the owner of Montesilio Group. Tumingin si Francesca sa screen. Ang kanyang sariling pangalan, ang kanyang sariling pagkakakilanlan ay ginagamit laban sa kanya. Ninakaw nila ang kanyang anak, ang kanyang danggal at ngayon pati ang huling pamana ng kanyang ama ay kinuha na rin sa kanya sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pabalik sa penthouse ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Sa gitna ng dilim, hinawakan ni Francesca ang burner phone na ibinigay ni Mateo. Binuksan niya muli ang video ni Miggy. Ang iyak ng kanyang anak ay tila isang hiyaw na humihingi ng katarungan. Paano mo babawiin ang isang kaharian na ang tanging susi ay kinuha na ng iyong mga kaaway?
Meron pa bang puwang para sa katotohanan kung ang bawat batas at bawat papel ay nakapanig na sa mga mapagsamantalan? Mateo? Mahinang tawag ni Francesca, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang liwanag. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang utang na loob ni Ricardo sa mga tauhan niya. Dahil kung hindi natin sila matatalo sa papel, tatalunin natin sila sa katotohanang pilit nilang itinatago. Lumingon si Mateo sa kanya, at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang Francesca na hindi na marunong umiyak. Ang babaeng nasa tabi niya ay hindi na ang biktima. Siya na ang nag-iisang bala na handang tumama sa puso ng mga Montesillo. Ang mga papel ay madaling sunugin, Mateo. Pero ang mga alaala ng mga taong nakakita sa katotohanan, hinding-hindi yan magiging abo. Nakatayo si Francesca sa harap ng isang malaking pisara sa loob ng isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa kisame na lumilika ng mahahabang anino sa bawat sulok. Ang pisara ay puno ng mga pangalan, mga petsa, at mga litrato ng mga empleyado ng Montesillo Group. Ito na ang kanyang bagong kaharian, isang lugar na hindi gawa sa ginto, kundi sa plano at determinasyon. Anong ibig mong sabihin? We lost the shares, Francesca. We are technically powerless, sabi ni Mateo, habang nakasandal sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Kahit pagod na ang kanyang mga mata, hindi mawala ang hanga niya sa babaeng nasa harap niya. Ang Francesca na dati ay marupok ay tila naging isang bihasang general sa gitna ng digmaan. Ang kapangyarihan ni Ricardo ay nakabase sa takot at pera. Pero alam nating dalawa na ang bawat pundasyon ng kanyang imperyo ay may lamat, tugon ni Francesca. Itinuro niya ang pangalan ni Aling Elena, ang dating headmaid ng mga Montesillo na tinanggal sa trabaho dahil sa pagtatanggol sa kanya. Ang mga taong katulad ni Elena ang nakakaalam kung kailan at saan itinatago ni Ricardo ang mga nakaw na ebidensya. At si Isabel, ang babaeng yon ay hindi tapat kay Ricardo. She is only loyal to the highest bidder. Sa gabing iyon nagsimula ang operasyon ni Francesca. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, gumamit siya ng utang na loob, ang tradisyon ng mga Pilipino na mas matimbang pa sa anumang kontrata. Isa-isa niyang tinawagan at pinuntahan ang mga maliliit na empleyado na dati niyang tinulungan nung siya pa ang reyna ng mansyon. Ang driver na pinag-aral niya ang anak, ang labandera na binayaran niya ang hospital bills ng ina, at ang accountant na iniligtas niya mula sa maling paratang. Ma'am, Francesca, kahit anong mangyari, tutulungan po namin kayo. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan niyo. Bulong ni Elena habang nag-aabot ng isang maliit na flash drive sa isang madilim na sulok ng simbahan sa Quiapo. Sa loob ng flash drive na iyon ay ang mga video ng mga lihim na pag-uusap ni Ricardo at Isabel sa loob ng mansyon. Mga footage na palihim na nakuha ng mga tauhang nananatiling tapat sa kanya. Nakita roon ang pag-aaway ng dalawa tungkol sa kung paano nila hahatiin ang perang makukuha mula sa trust fund. Ang lamat sa kanilang relasyon ay nagsisimula ng bumuka. Kailangan nating simulan ang pagtatanim ng duda sa isipan ni Isabel, mungkahi ni Mateo, habang tinitingnan ang mga ebidensya. Kailangan niyang maniwala na balak siyang ilaglag ni Ricardo kapag nakuha na ang lahat ng pera. I have a better idea, sabi ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan. Ipadala mo ang isang bahagi ng video na ito kay Isabel, pero siguraduhin mong magmumula ito sa isang number na pwedeng itrace sa opisina ni Ricardo. Hayaan nating ang sarili nilang kasakiman ang sumunog sa kanila. Habang isinasagawa ang plano, naramdaman ni Francesca ang matinding pananabik. Hindi para sa pera, kundi para sa kanyang anak. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa pintuan kung nasaan si Miggy. Ang kanyang pag-ibig sa bata ang naging katwiran ng bawat maruming hakbang na kanyang ginagawa. Handa ka na ba, Francesca? Tanong ni Mateo, ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ng babae. Once we start this, there's no turning back. It's either we win everything or we lose our lives. Tumingin si Francesca sa litrato ni Miggy na nakadikit sa pisara. Ang inosenteng ngiti ng bata ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan
na hinding-hindi maiintindihan ng mga Montesilio. Paano mo tatalunin ng isang kaaway na ang tanging sandata ay kasinungalingan kung ang hawak mo ay ang katotohanang handang sumabog sa harap ng buong mundo? Sapat ba ang pagtitiwala ng mga maliliit na tao upang pabagsakin ang mga higanteng matagal nang nagahari sa karanyaan? Handa na ang lahat para sa bukas, sabi ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim ng bodega. Wala nang atrasan. Bukas ipakikita ko sa kanila na ang isang inang inagawan ng lahat ay mas mapanganib kaysa sa anumang bagyong darating sa buhay nila. Ang dating basahan na itinapon ninyo sa putikan na yon ay balot na ng sutla at diamante. Ngunit tandaan ninyo ang bawat kislap nito ay hinding-hindi kasing talim ng galit na nag-aapoy sa aking mga mata. Nakatayo si Francesca sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid ng isang mamahaling hotel. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay tila isang stranger na kasuot ng isang kulay gatas na terno na gawa sa pinong seda ang buhok, ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay selyado ng isang make-up na hindi para itago ang kanyang lungkot, kundi para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang amoy ng lansa at ang dumi ng tundo. Ang tanging natira ay ang malamig at matigas na determinasyon ng isang evangelista. You look breathtaking, Francesca. Tila ba ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo ay naging mga hiyas na nagpakinang sa iyo lalo? Bulong ni Mateo habang nakatayo sa likuran niya. Nakasuot ito ng isang itim na taksido, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na handang sumuporta sa bawat hakbang ng babae. Hindi ito para sa akin, Mateo. Para ito kay Miggy. Para sa bawat patak ng luha niya na ninakaw nila, sagot ni Francesca. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan nakasuot ang isang simpleng kwintas na may pendant na maliit na sapatos ng bata, isang paalala ng kanyang tanging dahilan. Samantala sa Grand Ballroom ng Montesilio Hotel, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at ang tunog ng tawanan ng mga elitista ng Manila. Ipinagdiriwang ni Ricardo at Doña Consuelo ang matagumpay na pagsasama ng kanilang kumpanya sa isang higanteng international firm. Ang lahat ay tila perpekto para sa kanila. A toast to the future of Montecillo Group and to the woman who made it all possible. My beautiful partner, Isabel. Sigaw ni Ricardo habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ang mga tao ay nagpalakpakan habang si Isabel ay nakasuot ng isang matingkad na pulang gown. Ang kanyang ngiti ay tila isang tagumpay na nakuha mula sa isang bangkay. Salamat, Ricardo. Nayon, wala na ang mga sagabal. Wala na ang mga taong pilit na humihila sa atin pababa. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kagalakan habang tinititigan ang mga flash ng kamera ng media. Ngunit ang malakas na musika at tawanan ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng sabay. Ang tunog ng pagkakalampag ng mga pintuan sa pader ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa liwanag na nagmumula sa labas ng pintuan. Isang figura ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang bawat tunog ng matulis na taho ni Francesca sa marmol na sahig ay tila isang pintig ng puso na bumibilis. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na hindi maaring balewalain. Sa kanyang tabi ay si Mateo na ang mukha ay kasing tigas ng bato. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang baso na nagresulta sa isang matunog na pagkabasag ng kristal sa sahig. Ang champagne ay kumalat sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay? Francesca! Bulong ni Doña Consuelo. Ang kanyang tasa ng tsaa ay nanginig sa kanyang kamay. Hanggang sa tumasik ang mainit na likido sa kanyang mamahaling lace na bestida. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Francesca ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Pasensya na kung medyo huli ang aking pagdating. Masyado kasing naging abala ang aking paglalakbay mula sa putikan patungo sa katotohanan. Lumapit si Francesca sa gitna ng stage sa harap ng lahat ng mga investors at media. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo na ngayon ay pawis na pawis sa ilalim ng mga ilaw. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa mga Montesilio. Anong ginagawa mo rito, security?
Ilabas ang babaeng yan! Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng kaba. Ngunit walang gwardiya ang lumapit. Sa halip, ang mga malalaking screen sa likuran ni Francesca ay biglang nagbukas. Ang mga retrato ni na Ricardo at Isabel na nagluluto ng mga pekeng dokumento, ang mga video ng kanilang lihim na pag-uusap, at ang pinakaimportanteng ebidensya, ang orihinal na Evangelista Trust Fund document na iligtas ni Mateo, ay bumungad sa paningin ng buong mundo. Nandito ako, Ricardo, hindi bilang asawa mo na pwede mong saktan. Sabi ni Francesca, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nandito ako bilang ang tunay na may-ari ng bawat pader, bawat upuan, at bawat hininga ng kumpanyang ito. Bakit sa gitna ng iyong pinakamataas na tagumpay ang nakaraan, ay laging may paraan para hilahin ka pababa sa impyernong iyong kinatatakutan? Sapat ba ang ginto at diamante para takpan ang amoy ng pagtataksil kung ang katotohanan ay nakatayo na sa harap mo at humihingi ng katarungan? Biglang lumapit si Isabel kay Francesca. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Nagsisinungaling ka, fake? Ang lahat ng yan? Ngunit bago pa man mahawakan ni Isabel si Francesca, isang bata ang tumakbo mula sa likod ng stage, hinihingal, at may mga luhang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Mama? Mama? Mama. Ang tinig ni Miggy ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang tapusin ang impyerno sa loob ng ballroom. Sa isang sandali, nalimutan ni Francesca ang lahat ng tao sa paligid, ang mga kamera na nakatutok at ang galit na nanunuot sa kanyang sistema. Bumaba siya sa stage at sinalubong ang kanyang anak. Ang pagkakalapat ng kanilang mga balat, ang init ng maliit na katawan ni Miggy at ang amoy ng kanyang buhok ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng sugat ni Francesca. Miggy, anak ko, nandito na si Mama. Hitbi ni Francesca habang mahigpit na niyayakap ang bata, tila ba natatakot na muli itong maglaho sa isang kisapmata? Ang bawat patak ng kanyang luha sa balikat ng anak ay tila isang panalangin ng pasasalamat na natupad sa gitna ng unos. How did he get here? Ricardo do something? Ang tili ni Doña Consuelo ay bumasag sa emosyonal na sandali. Ang matanda ay nakatayo sa tabi ng buffet table. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telon sa tindi ng takot at pagkabigla. Hindi ko alam. Security, kunin niyo ang bata? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humahakbang patungo sa mag-ina. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardi, humarang si Mateo sa harap nila. Itinaas niya ang kanyang kamay, hawak ang isang badge na kumakatawan sa National Bureau of Investigation na kasama niyang pumasok. Huwag na huwag kayong hahakbang. Ang sinumang humawak sa bata o kay Francesca ay ituturing na kasabwat sa kidnapping at human trafficking. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga flash ng camera ay mas lalong naging dinalas na tila mga kidlat na humuhuli sa bawat detalye ng pagbagsak ng mga Montesilio. Nandito ang orihinal na dokumento ng Evangelista Trust, pagpapatuloy ni Mateo habang ipinapakita ang isang makapal na folder sa harap ng media. At kasama nito ang mga ebidensya ng malawakang falsification of documents na ginawa ni na Ricardo at Isabel. Hindi lang yan, meron din kaming testimony mula sa mga tauhan ninyo tukol sa pag-abuso sa bata. Kasalanan niya ang lahat si Ricardo, ang nag-utos sa akin. Biglang bumigay si Isabel. Ang kanyang takot na makulong ay mas matimbang kaysa sa kanyang pag-ibig kay Ricardo. Lumapit siya sa mga pulis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang kanyang kasabwat. Siya ang nag-isip ng planong sunugin ang tinutuluyan ni Francesca. Siya ang nag-utos na itago si Miggy sa isang bodega sa Laguna. I was just following orders. You traitor! Sinungaling ka, damba ni Ricardo kay Isabel, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang pulis. Ang tunog ng pagkakalampag ng mga mesa at pagtalsik ng mga kubyertos ay naging musika sa pandinig ni Francesca. Ricardo, Isabel, tapos na ang palabas niyo, sabi ni Francesca, habang dahan-dahang tumatayo, karga pa rin si Miggy. Ang kanyang boses ay hindi na sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Inakala ninyo na dahil wala akong pera ay wala na rin akong boses, pero nakalimutan ninyo na ang kapangyarihan ninyo ay nakatayo sa buhangin ng kasinungalingan.
Isang ihip lang ang katotohanan, gumuho na kayo. Tumingin si Francesca kay Doña Consuelo na ngayon ay nakasandal na sa pader. Tila ba hinahabol ang kanyang hininga? Ang dating mapagmataas na matanda ay tila lumiit sa paningin ng lahat. At ikaw, Doña Consuelo, sabi ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sana ay masarap ang tulog mo sa mansyong hindi naman sayo. Dahil simula bukas ang bawat pader na yan ay kukunin ko na. Hindi dahil sa gahaman ako, kundi dahil yan ang nararapat. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa stage. Isang mabilis na pag-ugong ng kuryente at ang biglang pagdidilim ng buong ballroom. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Francesca ang isang pamilyar at nakakanginig na tawa, isang tawa na hindi nanggagaling kay Ricardo o kay Isabel. Sino pa ang may hawak ng huling alas sa larong ito? At anong sikretong itinatago ng kadilimang biglang bumalot sa kanila sa gitna ng kanilang tagumpay? Akala niyo ba ay ganun lang kadaling bawiin ang lahat, Francesca? Ang boses ay nanggagaling sa mga speaker ng ballroom, isang boses na bago sa pandinig ni Francesca. Ngunit tila pamilyar kay Mateo, naramdaman ni Francesca ang paghigpit ng hawak ni Miggy sa kanyang leeg. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil habang hinihintay ang muling pagbukas ng liwanag. Akala niyo ba ay ganun lang kadaling bawiin ang lahat, Francesca, ang dugong nananalay? Tay sayo ay dumiri ng nakaraan. Nang muling bumukas ang mga ilaw, hindi si Ricardo ang nakatayo sa harap ng mikropono. Isang matandang lalaki na nakasuot ng dekalidad na Amerikana ang lumitaw sa malaking screen sa pamamagitan ng isang pre-recorded video, si Ate Salvador. Ang matalik na kaibigan at tanging katiwala ng yumaong ama ni Francesca. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi naglalaman ng pag-asa, kundi ng isang mabigat na katotohanan. Mateo Valdemor, sambit ng boses sa video. Ang hinahanap mong katarungan para sa iyong ina ay nasa ilalim ng Evangelista Trust. Ang shares na hawak ni Francesca ay hindi galing sa legal na paraan. Ninakaw yon ni Don Evangelista mula sa iyong pamilya 30 taon na ang nakalilipas. Sa oras na pirmahan mo ang freeze order na hawak mo, mawawala ng sasay ang lahat ng shares ni Francesca. Siya ang magbabayad sa mga kasalanan ng kanyang ama. Natahimik ang buong ballroom. Tumingin si Francesca kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kalituhan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang hawak ang isang asul na folder, ang huling dokumento na magpapabagsak hindi lang sa mga Montesillo, kundi pati na rin sa kanya. Mateo, totoo ba ito? Tanong ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin. Kaya mo ba ako tinulungan para lang kunin ang lahat sa dulo? Hindi makatingin ng diretso si Mateo. Justice for my mother Francesca. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pinatay ng tatay mo ang pangarap ng pamilya ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang matinis na tunog ng alarm ang bumalat sa buong gusali. Ang amoy ng sunog na kuryente ay mabilis na kumalat. Sa kaba at desperasyon, itinulak ni Ricardo ang isang malaking control panel sa gilid ng stage bago siya tuluyang dakmain ng mga pulis dahilan upang magkaroon ng malakas na spark na mabilis na kumapit sa mga mamahaling kurtina ng ballroom. Ang anak ko si Miggy, sigaw ni Francesca nang makitang mabilis na kumakalat ang apoy, patungo sa gilid kung saan naiwan ang bata sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat tao sa ballroom ay nagpulasan patungo sa mga exit. Ang usok ay nagsimulang lumika ng isang itim na tabing na sumasakal sa bawat hininga. Ngunit sa halip na tumakbo, palabas para sa sariling kaligtasan, mabilis na kumawala si Francesca mula kay Mateo at sumugod sa gitna ng naglalagablab na apoy. Francesca, wag masyado ng mapang-anib, sigaw ni Mateo, ngunit huli na. Nakita ni Mateo kung paano binalewala ni Francesca ang init na humahalik sa kanyang balat at ang mga nagbabagang debris na nahuhulog mula sa kisame. Ang tanging layunin ng babae ay ang maliit na figura ni Miggy na nakatago sa ilalim ng isang mesa, nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng shares, ang lahat ng yaman at ang lahat ng iyang tinatago ni Mateo ay tila naging walang halaga sa harap ng dakilang sakripisyo ng isang ina. Yinakap ni Francesca, ang anak, ginamit ang sariling katawan bilang panangal. Ang habang ang isang bahagi ng nasusulog na kisame
ay bumabagsak sa kanilang kinaroroonan. Mateo! Hiyaw ni Francesca sa gitna ng dagundong ng apoy. Kunin mo ang anak ko. Please, iligtas mo si Miggy. Sa harap ng panganib, binitiwan ni Mateo ang asul na folder, ang kanyang tanging ebidensya para sa kanyang paghihigan. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga papel na yon hanggang sa maging abo. Sa isang mabilis na pagpapasya, sumugod siya sa gitna ng usok, binuhat ang bata mula sa mga bisig ni Francesca, at pilit na hinila ang babae palabas ng nagliliyab na impyerno. Nang makalabas sila sa lobby, hinihingal at puno ng uling ang kanilang mga mukha, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero sa labas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi. Bakit mo ginawa yon? You could have had it all, Mateo. Ang katarungan para sa nanay mo, tinapon mo para sa amin. Bulong ni Francesca habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Tumingin si Mateo sa nagliliyab na gusali pagkatapos ay kay Francesca. Ang lamig sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Hindi katarungan ang pumatay sa isang inang handang mamatay para sa kanyang anak Francesca. Ang katarungan para sa aking ina ay ang makitang may isang inang nagtagumpay laban sa lahat. Sapat na ba ang pagtalikod sa nakaraan upang makamit ang isang bukas na malaya sa hinhin at put? Maaari bang ang pinakamalaking pagkatalo ay siya palang pinakamatamis na tagumpay ng puso? Habang pinapanood nila ang pag-apula ng apoy, lumapit ang isang opisyal ng pulis. Sir, ma'am, nasa kustudi na namin sina Ricardo at Isabel at si Doña Consuelo isinugod sa ospital matapos mawala ng malay. Ang lahat ng ebidensya ay sapat na para sa habang buhay na pagkakakulong. Ang bawat bagsak ng martilyo ng hukom sa loob ng tahimik na silid ng korte ay tila isang hatol mula sa langit na umaalingaw sa buong pagkatao ni Francesca. Ang malamig na aircon sa loob ng gusali ay hindi sapat upang pawiin ang init ng emosyon na namamayani sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang katotohanang pilit na ibinaon sa putik ay lumabas na malinis at maliwanag sa harap ng lahat. Guilty. Ang salitang iyon ay tila isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ni Ricardo. Nakaupo ang dating asawa ni Francesca sa tabi ng kanyang abogado, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo. Wala na ang mapagmataas na Ricardo na nagtapon sa kanya sa ulan. Ang tanging natira ay isang lalaking duwag na pilit, na iniiwas ang tingin sa mga kamera ng media na dati ay kanyang nilalaro. Hindi maari. This is a mistake. It's all her fault. Si Isabel ang nanggulo sa akin. Sigaw ni Ricardo nang maramdaman ang malamig na haplos ng bakal na posa sa kanyang mga pulso. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nakinig. Ang tunog ng kanyang pagpupumiglas laban sa mga pulis ay tila isang desperadong hiyaw sa gitna ng disyerto. Si Isabel naman ay nakayuko lamang, ang kanyang mga luha ay mabilis na tumutulo sa kanyang mamahaling damit na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng mga Montesilio ay nagtapos sa isang madilim na selda. Ang bawat sulyap niya kay Francesca ay puno ng pagsisisi, ngunit alam ng lahat na ang pagsisising yon ay hindi dahil sa nagawa niyang kasalanan, kundi dahil nahuli siya sa kanyang sariling bitag. Matapos ang paglilitis, naglakad si Francesca palabas ng korte. Sa labas ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay na muli. Huminto siya nang makita ang isang pamilyar na wheelchair na itinutulak ng isang nurse sa pasilyo ng ospital na katabi ng gusali. Si Doña Consuelo. Ang matandang babae na dating nagahari sa mansyon ay tila naging isang anino na lamang. Ang kalahati ng kanyang mukha ay paralisado dahil sa stroke, at ang kanyang mga mata na dating puno ng put ay ngayon ay nakatitig na lamang sa kawalan, walang kislap, walang buhay. Ito ang hiya na hinding-hindi niya matatakasan ang makitang. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan sa buong bansa. Lumapit si Francesca sa matanda. Huminto ang nurse upang bigyan sila ng sandali. Tinitigan ni Francesca ang kanyang dating biyenan. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pag-unawa sa bigat ng karma. Consuelo, mahinang tawag ni Francesca. Ang matanda ay dahan-dahang lumingon, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka,
ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang sipol ng hangin sa kanyang lalamunan. Ang bawat salitang ginamit mo para sirain ako ngayon ay hindi mo na magamit para ipagtanggol ang sarili mo. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong magdala ng galit. Tumalikod si Francesca at nakita si Mateo na naghihintay sa kanya sa tabi ng kanyang sasakyan. Hawak ni Mateo ang kamay ni Maggie na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisngi. Ang bawat hakbang ng bata patungo sa kanya ay tila isang patunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo sa tondo ay nagbunga ng pinakamatamis na tagumpay. "Mama, uwi na po tayo," masayang tanong ni Maggie habang yumayakap sa kanyang bewang. "Oo anak, uuwi na tayo, sa bahay na puno ng pag-ibig at walang kasinungalingan," sagot ni Francesca habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. "Everything is settled, Francesca. Ang kumpanya, ang trust fund, it's all yours now. Anong plano mo?" Tuminggala si Francesca sa asul na langit. Ang hangin ay humahalik sa kanyang muka. Tila ba nagdadala ng mga bulong ng isang bagong simula? Bakit sa dulo ng bawat unos, ang tanging natitira ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya? Sapat ba ang muling pagbangon upang ipakita sa mundo na ang katotohanan, gaano man ito katagal, ibaon ay lagi may paraan upang sumilip sa liwanag? "Plano ko," ngumiti si Francesca, isang ngiti na mula sa puso. "Gusto kong bumalik sa tondo. Hindi para maglinis ng isda, kundi para itayo ang isang foundation para sa mga inang katulad ko. Gusto kong iparamdam sa kanila na sa gitna ng dilim, laging may bukang liwayway na naghihintay." Ang bawat hapon sa baybayin ng Manila Bay ay hindi na lamang paalala ng pait ng kahapon. Sa halip, ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang malawak na canvas na nagpapakita ng kagandahan ng paghilom. Ang amoy ng dagat ay humahala sa halimuyak ng mga sariwang sampagwitan na nakalagay sa mesa ng Evangelista Foundation, isang gusali na hindi gawa sa malamig na marmol, kundi sa mainit na pagtanggap para sa mga inang biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan. Nakatayo si Francesca sa balkona. Pinapanood ang mga bata na nagtatakbuhan sa maliit na palaruan sa ibaba. Kasama nila si Maggie, na ngayon ay malusog na at puno ng sigla, tumatawa habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Sa tabi ng bata ay si Nay Rosa na nakaupo sa isang bangko, masayang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang itinuturing na apu-apuhan. Ang bawat tunog ng tawanan na umaakyat sa itaas ay tila isang himig na nagpapatahimik sa anumang ingay na natitira sa alaala ni Francesca. "Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Francesca. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ring magpahinga ang isipan mo." Ang malambot na tinig ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Ramdam ni Francesca ang init ng presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Hindi nagtagal na ramdaman niya ang marahang pagdapo ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat, isaghaplos na hindi humihingi ng anuman kundi ang maging karamay. "Iniisip ko lang, Mateo, kung paanong ang lahat ng sakit ay nauwi sa kapayapaang ito. Dati, akala ko ay kailangan kong ubusin ang lahat ng aking kaaway para maging masaya. Pero mali pala ako," mahinang sagot ni Francesca habang ipinapatong ang kanyang kamay sa kamay ni Mateo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa atin, kundi ang makitang hindi na nila tayo kayang saktan pa, tugon ni Mateo. Iniharap niya si Francesca sa kanya, ang kanyang mga mata ay nananatiling tapat at puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok. "Hindi mo lang binawi ang kumpanya, Francesca. Binawi mo ang sarili mo." Isang dahan-dahang paglapat ng no ni Mateo sa no ni Francesca ang naganap. Sa katahimikan ng sandaling yon, naramdaman ni Francesca ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya oo? Hindi dahil karapat-dapat sina Ricardo at Isabel, kundi dahil ayaw na niyang mabuhay sa anino ng kanilang kasamaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Nakamit na ba niya ang kapayapaan?
Habang pinapanood niya ang payapang mukha ni Miggy at ang matatag na suporta ni Mateo, alam niyang hindi na siya kailanman muling matutulog ng may takot. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nagmumula sa yaman ng trust fund, kundi sa katotohanang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa may danggal at may pag-ibig na walang hinihining kapalit. Ang bawat karanasan niya sa tondo, ang bawat hapdi ng lansa sa palengke, at ang bawat banta ng rehas ay nag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang karangalan ay hindi ibinibigay ng ibang tao, ito ay inaangkin. At ang pag-ibig ng inan ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Isang puwersa na kayang bumuwag sa mga pader ng korupsyon at sumunog sa mga kasinungalingan. Sa paglubog ng araw, dahan-dahang ginakap ni Mateo si Francesca mula sa likuran habang pinapanood nila ang huling sinag ng liwanag. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang maayos na ritmo ng isang bagong kabanata. Ang Evangelista Group ay hindi na lamang isang korporasyon. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa bawat Pilipinang inapi. Handa ka na ba sa bukas? Bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Ngumiti si Francesca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Handang-handa na, Mateo. Dahil alam ko na kahit anong bagyo ang dumating, meron na akong matibay na angkla. Ang kwento ni Francesca Evangelista ay nagtapos, hindi sa isang maranyang kasalan o sa isang trono ng ginto, kundi sa isang simpleng sandali ng pasasalamat. Ang sugatang biktima ay naging isang manunubos at ang mapait na kahapon ay naging isang matamis na paalala na ang bawat gabi gaano man kadilim ay laging may kasulod na bukang liwayway. Ang bawat dulo ay isa lamang simula ng isang mas maliwanag na bukas katulad ng mahigpit na yakap ni Francesca kay Miggy sa ilalim ng payapang langit ng Maynila. Ang unos na dumaan ay hindi nag-iwan ng pagkawasak, kundi isang mas matatag na pundasyon para sa isang buhay na malaya at puno ng danggal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa oras na inilaan ninyo upang samahan ako sa mahabang biyahe ng buhay ni Francesca. Alam nyo, habang isinusulat ko ang bahaging yon sa unang kabanata kung saan nakaluhod si Francesca sa malamig na sahig ng ospital at pilit na tinatapon ni Ricardo sa gitna ng ulan, ay napatigil ako sa pagtitipa. Ramdam ko ang bawat kirot sa kanyang dibdib dahil alam kong sa labas ng kwentong ito, marami pang mga kababaihan ang dumaranas ng kaparehong lupit ng tadhana. Ang bawat salita sa kwentong ito ay binuo ko ng may matinding pag-iisip at panalangin dahil nais kong magsilbi itong paalala na mayroon laging pag-asa sa dulo ng bawat pagsasakripisyo. Tandaan niyo, ang buhay ay parang paglilinis ng isda sa gitna ng ingay ng palengke. Maaaring balutin tayo ng malansang amoy at putik ng pangungutya ng ibang tao. Ngunit ang dumi ay nasa labas lamang. Ang tunay mong halaga ay ang sariwang katotohanang nasa loob mo, isang iyas na hinding-hindi mabubulok at hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Ang iyong mga sugat at paltos ay hindi marka ng iyong kahihiyan, kundi mga patunay ng iyong katapangan na lumaban para sa iyong mahal sa buhay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat ng yaman at shares ng kumpanya para lamang sa katahimikan at pagpapatawad? O sa tingin niyo ba ay kulang pa ang parusang natanggap ni na Ricardo at Isabel? Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko namang marinig ang inyong mga tinig. Saang bahagi kaya ng Pilipinas o ng mundo kayo nakikinig sa aking ngayon? Baka kayo ay nagluluto ng meriyen, naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating tambayan, lagi kayong may kaibigang handang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong inang maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Nawai manatiling matatag ang inyong mga puso sa anumang laban na inyong kinakaharap. Maniwala kayo, darating din ang inyong sariling bukang liwayway. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Tadhana ng isang ina ang muling pagbangon ni Francesca. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.